Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating episode ngayong araw na ito. Today is August 7, 2024. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating podcast. And again, taus-pusong pasasalamat po dahil hindi po tayo tatagal ng ganito kung hindi po dahil sa pagsuporta ninyo. Ibig sabihin, may napupulot kayo kahit papano na siguro naman o kapaki-pakinabang sa mga pinag-uusapan natin dito. Isa po sa mga sana ay maunawaan natin ay itong recent issue or recent survey results na lumabas po. No? Nagkaroon po ng survey yung Okta Research kung saan tinanong nila ano ba yung how do Filipinos identify? Ano ba sila, pro Duterte, pro Marcos, independent, or whatever. So very interesting ito dahil lumabas po dun sa kanilang survey na tumaas daw na sa 36% yung bilang ng mga respondents na kanilang tinanong na nagsasabi they identify as pro Marcos. Tumaas from 31% noong March. Itong survey nila ginawa noong June. Tapos yung mga nagsasabi naman na sila ay pro Duterte, bumaba from 20% to 16%. Ang tanong, significant ba yung development na yon? Yung pagbaba at pagtaas, no? 5 points dun sa mga nagsabing pro Marcos sila, yung pagtaas, at 4 points yung mga nagsabi na pro Duterte sila, ito naman yung pagbaba. Yan ang pag-uusapan natin na ngayong gabi. So meron po tayong special guests for tonight. Dalawa po, no? First, I'd like to introduce siya po yung research fellow ng Okta Research. I'd like to welcome to our program, long time no see, si Professor Ranjit Rai. Magandang gabi, sir, and thank you for joining us again. Magandang gabi, Christian, at sa lahat na nanonood sa atin all around the world. Siguro take the opportunity. Congratulations. Your podcast is doing very well. Nako, maraming salamat. Teka, baka magalit yung ibang makasama sa UP, no? Ano ba kayo? Associate professor or full professor? Nakasulat doon. Assistant professor ako. Nakasulat dyan sa ating ilalabas natin yan. No? Assistant muna kasi alam natin sa academy, medyo maarte yung ibang mga colleagues natin yan. Importante yan. Pero ako naman, wala naman tayo sa university. Tatawagin ko na kayong prof. Okay? Yung mga kasama natin sa academy, wag na kayo maarte. No? Ano lang naman to, layman. Okay? Okay. And then also joining us in our discussion for tonight ay, how would I introduce this guy? A man I deeply respect. Okay? Former Secretary and ex-future Senator, Ronald Llamas. Yan. Magandang gabi, Senator, and thank you for joining us also dito sa Facts First. Magandang gabi, Christian at saka Prof. Pansin niyo ba, Prof, muntik mabulunan si Christian nung ini-introduce ako. Muntik lang. Merong mga 2-3 segundo na muntik bumara sa lalamunan niya yung sinasabi niya. Pala naman, observation na. Prof, ang problema sa programa na to, damn if you do, damn if you don't. Pag pinuri mo, galit. Pag hindi mo pinuri, galit pa rin. Okay. Kasama natin sa huntahan si Senator Ronald, no? Okay. Sen, good morning. Good morning, Prof. So, nakakatuwa yung aming story kon kahapon, Christian, dahil sabi ko kay Prof, yung isang sombrero niya as political analyst, no? Katulad namin, yung ibig sabihin nun, manghuhula. It's very hard kasi when you present data as part of Okta, so I have to always be conscious na I just represent the data, and then papaalam naman ako na okay, I'll try to see from the standpoint of a student of politics. But thank you. Anong sombrero ba suot dito namin? Hindi. Ngayon, si Ronald Llamas. Hindi ako maging scientist kung gusto mo. Hindi. For purposes of this episode, si Senator Ronald Llamas, bukod sa pagiging ex-future senator, you'll be wearing your hat as a speculator. Speculator. Mas madali yan. Pwede ako magkamali. Si Prof. Ranjit, siya yung research fellow muna, no? Para hindi ma-mix up ng mga tao, baka sinasabi you're extending the analysis of your data. No? Sige, simulan muna natin dito sa unang tanong kasi nakita ko yung survey nyo. Unang-una, ang tanong ko, why conduct such a survey in the first place? Bakit nyo kailangan tanungin yung mga tao on how they identify pro Duterte or pro Marcos? Ano yung reason dito? Okay, thank you for that question. Yung amin pakay talaga dito was to contribute to
what we believe is a cumbersome, challenging, mahirap na pag-aaral yung political preference kasi nga we're not organized around Christian, hindi tayo organisado around platform, programs, hindi tayo yung ating politika hindi disiplinado around ideology, ideas. So ang argument, how do you really classify how do you study preference? So may isa nag-commission sa amin nung first quarter, ito ang tanong niya. Kasi ganoon rin yung kanyang challenge eh. So ang ginawa namin, dati commission diyan, yung tinuloy namin. Tinuloy namin yung tanong na tinanong nitong grupo na to see if we can see some sort of trend, no? And yung pakay namin to find out. Kasi dahil nga hindi nga we're not organized around political parties, we're more organized around personalities, we're not organized around ideas, but more around families, kunyari. And natalakay na po yan na maraming mga eksperto sa show mo, Christian. So, tinignan namin, sige, pag-aralan natin to pa, how do we define preference? Ang lumalabas, doon sa survey namin na kinonduct noong June 26 to July 1, meron talagang pananaw ang mga Pilipino kung saan sila, may preference po sila. At least doon sa categories na stinate namin, pro-Marcos ka ba? Pro-Duterte ka ba? Ikaw ba ay opposition? Opposition. Na yung opposition, ang hirap ng definition nun, Christian, kasi talaga nag-mention pa kami sa card na mga pangalan at mga grupo at mga kilotan na rin. Lumabas ang term na Dilawan, Pinklawan, pumasok yung name ni VP Lenny, pumasok yung name ng group na Liberal Party. So, associated, pumasok rin yung, yun, among other groups na nilist natin. So, yun ho yung mapakay to find out what, how can Filipinos classify themselves? Okay, yun lang po. Bago ko tanongin si Senator, no? Senator Ronald. Okay ba yung ano? Okay. Gusto kong binabanggit yung Senator kasi alam ko napaka-awkward sa kanya. Gusto ko yun. Yun ang pakay natin. Kaya ididiin natin yan dito sa programa na to. Senator Ronald Llamas. Bago ko siya tanongin, no? Prof. Ranjit. Curious ako dito, no? Malinaw ba doon sa mga tinanong nyo na kung pro-Duterte ka o pro-Marcos? Kasi si Marcos siguro naisip nila si Bongbong, di ba? Pero nung tinanong nyo kung do you identify as pro-Duterte, sinong Duterte kayo nasa utak nila? Is it Sara? Is it Rodrigo Duterte? Or baka naman pag tinanong nyo sila as opposition, baka naman naisip nila as a Duterte opposition. I mean, how did you navigate those nuances? Yeah, well, the construct validity is a big argument as far as this survey is concerned, and it's been raised by some of our colleagues also. But the thing is, they were also interested in how people perceive themselves. No? Ang basic, ang linya po yan ay I support the Duterte family and their political alliance. So Duterte family yung kompletong statement. Although doon sa table, dahil masyadong mahaba, iniklian, no? I support the Duterte family and the political. At sa klaro dun sa mga interviewees na may category, pro-Duterte nakasulat ho at the end. So they were conscious na they were being categorized. So namili sila. So di ba sila, laban na lito na they identify as opposition pero nasa utak nila Duterte. Kasi si Duterte pupusturong opposition, di ba? Oo, pwede. Pwedeng ganun yung hindi namin na-capture yun sa amin survey. Hindi namin alam kung yun ang pananaw nila. Pero klarong-klaro sa kanila na kinakategorize sila, conscious sila na may categories, namili sila. Okay. So, and it's possible na yung mga nalito napunta sa independence, di ba? Pwede rin ganun kasi Christian. So, but as simple as it is, ito yung categories na lumabas. And yun nga, sinabi na, I support President Ferdinand Marcos Jr. and the administration. Tapos, close parenthesis, pro-Marcos. So, klarong-klaro sa mga ini-interview na kinakategorize sila. So, yun lang. Okay. Sige. Ay, sir, pwede po banggitin lang yung Philippine, yung question in Filipino po. Sige po. Alin ang sumusunod? Alin sa mga sumusunod ang pinaka naglalarawan ng sinusuportahan ninyo sa politika? So, klaro naman ata for many, it seems clear for those who answered the survey.
Okay. O sige. Yung categories. Tanungin natin si Senator, no? Siya yung ano natin. Siya yung very free to speculate ngayon, no? Curious ako sa thoughts nyo rito, no? Sa opinion nyo, Senator Ronald. Ano ba yung value ng ganitong survey given the current political climate? Diba? Alam natin, kayo yung nag-predict niyan, one of the earliest, no? If not the earliest, no? Wala na, biyak na yan, yung unit team na yan. Pero given this current climate that we have, ano ba yung value ng ganitong survey? Hindi ba siya hindi ba mas maging pronounced yung divisiveness dahil dito? I mean, what are your thoughts on this? Well, bilang isa sa mga manghuhula sa ating bansa, ay mahalaga no, yung aming hula ay hindi masyadong inaccurate. Mahalaga yung aming hula ay medyo nakatuntong sa science, no? Kaya mahalaga yung mga surveys na ginagawa dahil medyo nagiging nadadagdagan kami ng credibility at yung iba sa amin ay nakakapaghanap buhay, no? Kaya hindi ko sisisi yun observation yun na useful sa mga ibang manghuhula itong mga survey dahil nagagamit nila para sila ay magtrabaho at maghanap buhay. Yung iba lang yung iba, mas malaki yung hanap buhay kaya sa iba. Hindi katulad ng mga iba na t-shirt at saka mug lang ang nakukuha. No? Again, hindi yun na reklamo, yun ay isang observation lang. Time out. Pwede bang uminom muna ako? Kasi mabubog ako eh. Painom na ako pero magkakapi lang ako. Okay. Prof, hindi yun kritisism ha. Kaya lang yun. Grabe, no? Baka sabihin mo, kaya reklamo ako. Klaro. Isang tanong pa lang, ang dami ng binaril eh. Pati yung host binaril eh. Teka, ito pala. Public service natin kay Senator Llamas dahil hindi siya mukhang nabitin siya sa pagtatanong sa inyo eh, no? Sa isang programa. Ano yung mga tanong nyo ngayon? Sige. Senator. Nga, mahalaga yung Prof, gumagawa kayo ng survey, hindi lang dyan sa nilabas nyo ngayon, kung hindi mga previous surveys na yung trust rating, no? Approval rating. Tapos gumagawa rin kayo ng survey, more than a couple of months ago, yung talagang konkretong preference sa tao, no? Yes. Kaya hinahanap ko yung confluence noon. In the absence of data, hinahanap namin yung confluence ng mga iba't iba yung survey dahil iba't iba siya. Hindi siya isang package. So based on those different surveys, gagawa kami ng mga educated guesses or mga conclusions na yung iba sa amin gagamitin para maghanap buhay, no? Yun ang sinasabi. Halimbawa, yung kahapon nga yung tanong ko na basically, yung survey nyo is a brand. No? Anong Duterte brand, anong Marcos brand, yung preference nila. Hindi naman masyado nakafocus sa tao eh. Kaya hinahanap ko, within that brand, sino ba dyan yung kahit na sa Marcos camp ay may trust ratings pa para dun sa isang Duterte. Or dun sa Duterte, sino ba dyan ang may trust rating pa o naniniwala pa dun sa Marcos na presidente. Dahil iba yung resulta ng trust rating nyo, mas mataas dyan eh. No? Kaya yun ang hinahanap ko. Tapos ikalawa ay anong manifestation yan in terms of preference dahil napaaga, kaya nawasak yung unit team, napaaga yung away for 2028. No? Yes, kaya ngayon, very, very alive yung usapin ng sino ba yung presidential preference. So, yun yung mga hinahanap ko, itong mga connection, itong mga confluence at saka contradictions, no? Para magamit naman ng mga iba na naghahabol ng mug at saka t-shirt. Siya yun. Binigyan ko na ng mug tsaka t-shirt yan, pero galit pa rin. Hindi naman niya ginagamit. Sige. Okay. Go ahead. How do these data relate to each other? Yung tanong nung sa kabilang show, ginagawa na ng researchers namin. Tinignan natin yung connection, no? Tama ka sa ASEC hindi naman necessary na critical ka sa administration. Bibitawan mo siya So nakita rin namin sa iba naming probes yan na you can be pro Marcos but give him a low trust and approval rating So meron rin mga nakikita rin namin, meron rin mga pro Duterte who will probably give a higher trust rating, performance rating for the president. No, I mean this could actually be observed. No, we'll see from the data. No, but you see in the surveys, hindi namin ito lang ang classification pa lang na tinetest namin tong question na to. Etong sinasabi nating pro and pro Duterte, pro Marcos. No.
when we do the survey, wala namang classification na ganyan. But let's see, no, when we mine the data, baka makikita natin may mga connection. So we'll give you that. One thing's for sure, this is, ito ay pangalawa pa lang, no, na survey or probe of this particular nature. And hopefully, given more survey probes, baka we might be able to look at a trend, no? Pero ganun pa ito pang pangalawang beses natin nilabas yung survey, very dramatic na kagad ang changes, Sek, eh. Very dramatic, kasi bumaba tumaas ng 5%. Any change. 5 points. 5 points. Na wag percentage, no? 5%. Percentage points. Change. So. Yeah. Significant po yan sa Okta. Kasi mataas yan sa margin of error, no? Na plus minus 3%. So, ito ay tumaas yung mga taong nagsasabing pinaka naglalarawan sa kanila, pro-Marcos sila, from 30 to 30, tama ba? Yeah, 30, to 36%, no? 31 to 36. 31 to 36%. So, plus 5 po yun. No? And then, yung nagsasabing pro-Duterte sila, sinusuportahan nilang pamilyang Duterte at alyansa ng pamilya na yon, from 20%, bumaba siya ng 4% to 16%, no? And yung nagsasabing sinusuportahan nilang opposition, the way they understand it, no? Tumaas siya ng 1%, no? From 4 to 5. And ito yung pinaka-importante, no? Yung nagsasabing hindi pro-Marcos, hindi pro-Duterte, hindi opposition, naglalarawan sa kanilang politika, ay steady ho at 31%. No? 29 siya last quarter, tumaas siya ng 2% to 31%. So, ang talagang mga pagbabago dito ay bumaba talaga yung sinasabing pro-Duterte sila. Tumaas ng bahagya, bagamat nasa margin of error, yung mga sinasabing independents. Tapos may isa pang category sa pinakadulo, yung mga nag-refuse. Yung mga I don't know, hindi nila gusto ma-categorize. No? Dati 15% yan, ngayon naging 11 na lang sa bagong survey. So nalagasan ng 4%. Saan pumunta yon? Pumunta siguro dun sa pro-Marcos, pumunta rin dun sa independents. So ang importante, dyan, maraming mga botante natin, mga kababayan natin, hindi botante lang kasi this was a survey for everyone, even the non-registered voter, no? Na 18 and above, ang sinasabi, 31% ay independent. So bukas pa sila sa bagong kandidato, bagong kilusan, bagong politika. Yun yung tanong ko, Prof, dahil yun yung elephant in the room. Yeah. Yun yung kayo lang kasi ang gumagawa ng ganitong uri ng survey. Na basically, nakikita natin ano yung preference sa Marcos brand at saka sa Duterte brand. Pero meron kang 42-43% na neither of the two ay ayaw nila. Kaya meron kang 11% na undecided, tapos may 31% ka na clearly ayaw doon sa dalawa. Tapos pag sinagsama mo, 42%. Tama, yes, kayo. Tapos may opposition ka na 5. So yun yung sa akin, yun yung elephant in the room. Ano yung dahilan? Bakit undecided sila? Ano yung dahilan? Bakit ayaw nila? Dahil ito ba ay nanggaling dun sa dating historic high ng Uniteam na 61% plus? Ito ba ay disgruntled just overnight, or ito ay disgruntled na naghahanap ng alternative? Ito ba ay disgruntled lang ngayon, pero bukas ay pag binigyan mo ng 30 pesos per kilo na bigas, ay pwede nang magbago yung kanilang political decision. So, yun yung mga data na para sa amin, na mga naghahanap buhay, kahit mug at saka t-shirt lang yung nakukuha, ito yung mahalaga para meron kaming input sa aming mga pagsusuri at sa aming mga hula. No? Lalo na yung ibang mga manghuhula na nag-a-apply ng trabaho na parang curriculum vitae yung kanilang analysis. No? Kaya magagamit yan ng iba't ibang mga manghuhula. Political ang tawag nila? Political analyst ba yung legit na term? Pundit. Pero basically manghuhula. Yeah. Well, okay. Sek, sa mga atin na nanonood, no?
klaro ko lang, nationwide survey ito, 1,200 ang in-interview namin. Ang margin of error nito plus minus 3. Face-to-face interviews po to na ginanap noong June 26 to July 1. So gagawin namin ulit itong survey sa third quarter para lang matest po siya na maayos at ma-improve rin yung mga probes. No? Ang sagot ko kay Sec Ronald, all of the above, possibly yan. Sec, lahat ng sinabi mong pwedeng rason, maaring yun ang mga rason. No? Dahil hindi namin tanong kung bakit eh. Pero kung titingnan natin yung mga ibang probes, siguro we can get an idea. Number one, pagdating sa Pro Marcos, malaking bagay yung socio-economic situation po eh. Kasi lalabas namin yung hunger and poverty studies na, yung self-rated poverty. Lahat tumaas ho nung quarter na nakalipas. Both sa hunger at saka sa self-rated poverty. Syempre may mga lugar na mas natinamaan, no? Yung mga lugar gaya ng Visayas, yung Mindanao lalo. So makikita mo medyo isang posibleng rason niyo kung ba't mataas o mas mababa yung mga grupo sa area na yon, no. Tingnan rin natin datos. So pag tingnan natin yung, let's say, yung nagsasabing pro Duterte sila, bumagsak ho yung kailang numero sa National Capital Region, bumagsak ho yung numero nila sobra sa Balance Luzon, bumagsak rin yung, surprisingly, after a careful study, bumagsak rin pala sila ng kaunting-konti sa Mindanao. At after careful study, kaklaro ko lang, na tumaas rin pala ng konti ang administrasyon sa Mindanao in the last quarter based on this probe. Now, ilang points pala sa Mindanao? Okay, sige, i-breakdown natin kasi ito nasa akin na yung datos binigay ni Professor David. Ang pinakamalaking taas ng nagsasabing pro Marcos, tumaas sila from last quarter, pinakamataas 10 points po sa Balance Luzon. Okay. So pag titingnan mo yung ibang probes, kung anong pwede nating gamiting rason kung bakit, malaking bagay doon, bumabaho yung self-rated poverty doon, bumabaho hunger doon. So siguro yung resources, yung opportunities, yung economic expansion na sinasabi ng Presidente ng SONA, mas naramdaman doon sa Balance Luzon. Kaya ang laki ng tinaas, 10 points po ang tinaas. You won't believe it, tumaas pa rin pala sa Mindanao from 17% to 26%. Pero tatandaan natin, nagbagsak sila ng napakaraming resources dahil sa epekto ng El Nino, di ba? Umikot ho ang presidente, nagdala si Speaker Martin ng 100 Senate, congressman doon, nakaputi pa sila lahat. They gave out so many resources in that area as a response, no? Short-term stopgap, but they responded also to the survey findings. The first quarter, 7 out of 10 people in Mindanao were saying they were poorer, okay, and that they were experiencing a significant percentage of them were also experiencing hunger. So nag-respond yung gobyerno, and itong second quarter, tumaas ng 8 points yung sinasabing pro Marcos. So may nalagasan rin pala talaga. Tama kayo, Sec. May nalagasan na rin sa Mindanao. And yung breakdown, siguro pwedeng bigay ko na lang po sa inyo, pag-aralan niyo po. Tapos sa Visayas, hindi siya bumagsak sobra the way the pro Duterte group experience, no. So ano nangyari sa pro Duterte? Bumagsak sila, single digit na lang po, no, sa Balance Luzon, sa National Capital Region. So doon malaki ho yung binagsak ho ng ng brand, if we want to use the term of Sec Llamas, no, the brand. Pero malakas pa rin yung brand ng Duterte sa Mindanao po. 50%. So ano pa rin, significant po kung tingnan natin brand, saan sila malakas? Parang they mirror. Ano ba sa Tagalog mirror, no? Nilalarawan niya. Sumasalamin sa mga bailiwick, mga baluarte nila. Sa politika. Yun yung mahalaga, Prof, yung data na sinasabi nyo, no? Dahil yan ang gusto ni Christian na i-deconstruct. Yung salitang deconstruct, paborito niya yan. No? Hindi, siya may paborito na, hindi ako. I-deconstruct. Dahil pa si Christian, deconstruct. Ako, favorite word ko, nuance eh. Siya deconstruct. Mass communication tayo dito. Well, offhand, Professor, halimbawa, sa sinabi nyo, makikita mo na may mga contradiction. Dahil, halimbawa, doon sa isang survey firm na naglabas ng data, very significant yung taas ng self-rated poverty.
no? So ang tanong diyan, bakit tumataas ang Marcos brand pero sa self-rated poverty ay napaka-substantial ng increase, 12%, the highest almost in 2 decades. So doon yung mahalaga yung sinasabi niyong data para makita natin. At the same time, dito sa latest survey nyo ay bumaba ang Duterte, at doon sa previous survey nyo medyo consistent 'yon in terms of personality, dahil ang laki ng binaba ni Sara halimbawa sa Visayas, no? Ang laki, 15% yung binaba niya. So medyo consistent 'yon doon sa survey nyo ngayon. Kaya ang hinahanap namin, ano ba yung contradiction, ano ba yung confluence nung iba't ibang data na iba't iba ang perhaps yung resulta. Offhand, iba-iba. Pero pag titignan mo yung data, ay mayroong mga similarities at the same time may contradictions. No? So yun yung pwedeng gamitin in terms of strategizing. Yun ang pwedeng gamitin in terms of political organizing. No? At yun yung pwedeng gamitin ng ibang naghahanap buhay. Prof, ang tanong, very interesting yung sinasabi ni Senator, no? Pero maganda nga kayo nang mag-interpret yan, Senator, eh. Kasi you're free to make those interpretations. Ang isang tanong ko rito, ibig sabihin nakadikit siya sa gut issues. Is that a clear indication? O baka naman talagang they would identify themselves as pro Marcos or pro Duterte, whatever their conditions are? Well, it seems it's both, Christian. Una-una, malaking factor dyan yung performance ng administration, no? When it comes to gut issues. Pag tingnan mo yung survey namin, ilalabas rin, number one, ang pangunahing urgent concern ng ating mga kababayan, talagang presyo ng bilihin, no? Pangalawa talaga yung wages. Pangatlo, yung affordable food. So very sensitive po ang ating mga kababayan when it comes to that. Pero doon din sa regional, pag tingnan mo yung regional data na nandiyan sa ating press release, makikita mo malakas pa rin talaga kahit na anong sabihin na ng mga personalidad, no, nakasama sa mga categories, whether they're Marcos to Duterte, good or bad, ang Mindanao talagang sa Duterte pa rin yan. Ang Marcos malakas pa rin sa Luzon, sa Balance Luzon, sa Ilocos in particular, at malakas siya sa National Capital Region. So it's both, Christian. So tama yung hypothesis mo na maaring pareho yan na nag-i-influence, no? Pero klaro sa tanong politika, anong pinaka naglalarawan ng sinusuportahan ninyo sa politika? So klaro rin sa ating mga interviewees na talagang this was a political preference question. Prof, ilalabas niyo ba sa mga susunod na survey or tatanungin niyo how solid this support is, or you will rely on possible trends? Kasi interesting din yun, di ba? Kunwari, I support Marcos, pero depende yun sa nakukuhang ayuda siguro o sa kondisyon ng kanilang kalagayan, di ba? Yeah. Lalabas ba yun in the future? Ano yung solid? I think, as we near the election, siguro, isa sa mga tanong na pinaprovide namin sa mga clients at pwede naman siguro i-provide sa publiko, yung sinasabing hard and soft votes, no? Pero kasi kailangan iklaro kung saan sila, anong preference sila eh. Ang hirap ho dito, hindi to kagaya sa US, SEC na merong Republican, may Democrat. Ang dali i-classify eh, no? Tapos ang dali gumawa ng pag-aaral dahil kasi sasabihin ng tao, ay Democrat ako. So am I a swing voter? Ganyan. Madali classify dahil kasi may naka-organisado yung politika sa partido. Dito ho, ang nare-reinforce ng mga simulaing pag-aaral na ganito ay yung mga current impressions natin na very personalistic ang ating politics, pamilya, okay, pera, yung pangalan. So yung mga common images natin na reinforce ito, regionalistic. Kasi kita mo kahit anong paninira, no, sa pamilyang Duterte, napakalakas pa rin nila ho sa Mindanao. Meron ho sila talaga sa Mindanao, meron ho sila talaga mga baluarte, yung Davao area, makikita sa breakdown yon. So na-reinforce yung mga images natin of traditional Philippine politics, of patronage and yun nga yung mga impressions natin. And it's also a challenge. So kami sa research part, we use this probe together with other probes, no? So lalabas namin yung aming trust and approval rating ng presidente.
trust and approval rating on a range of issues. The president may not be very popular with the country in terms of yung socio-economic development, pero napakataas ho ng rating niya pagdating sa West Philippine Sea. At pag tingnan mo yung issue na yon, talagang solid ang suporta ng mga kababayan natin doon sa mga polisiya at programa niya sa West Philippine Sea. So, people's perceptions and preferences change from issue to issue. Just to argue, to build on what Ronald very articulately pointed out, no, ano yung some issues malakas ang administrasyon, saan siya nagfa-falter, at nagbabago ba ang preference talaga ng mga kababayan natin kahit na critical sila sa administration, bibitawan ba nila, no? So these are things we still have to study po. Yung host, pwede bang magtanong ng delicate question? Hingi ako ng permiso sa host. Pwede, pero mamaya may tatanong ko sa inyo kasi paghahanap buhay naman natin si Sen Llamas bilang analyst. Yeah. Kasi dapat magtrabaho rin siya rito sa episode na to. Pero sige, magtanong muna kayo. Sige, go ahead. Salamat po. Prof, pwede nyo naman sagutin, pwedeng hindi, no? Anong kaibahan nyo sa mga ibang survey firms? Dahil halimbawa, kung titignan yung inyong mga survey nitong nakaraang taon, parang may lumalabas na trend na hindi ko nakikita sa iba pang survey firms. At least wala pa. So, yan yung isang halimbawa na merong pagkakaiba. Ikalawa, halimbawa, yung nabanggit nyo kanina, yung West Philippine Sea is a fundamental issue sa mga surveys, no, in terms of support or non-support. Sa ibang mga survey firms, hindi pa to ganun ka-significant. Kayo kasi gumawa kayo ng judgment na yung West Philippine Sea is becoming an emotional issue sa inyong mga focus group discussion at nagre-reflect sa inyong mga survey na ito ay magiging election issue. Pero sa ibang survey firms, not necessarily. So ang tanong ko ay, ano yung pagkakaiba nyo dito sa ibang survey firms? Methodology, sampling, no? Halimbawa, yung isang survey firm, alam ko yung kanilang sampling ay nanggagaling sa isang Singaporean-based institution, no? Hindi ko na sasabihin kung ano yun, no? Dahil naghahanap buhay din yun. Mahirap kasi kung yung head ng survey firms ay nagpapanggap din na manghuhula. Kaya nagagamit mo yung survey mo para doon sa iyong hula. No? Pero kaya ang tanong ko ay hindi ko naman hinahanap yung pagkakaiba nyo dun sa mga survey firms na manghuhula. Papakalanan na ba yan? Wag na muna. Hinahanap ko yung kaibahan nyo dun sa mga legitimate na survey firms na matagal na at may rigor. No? Bakit may ganun difference? Okay, magandang tanong na yan. Siguro ang sagot ko, hindi ako magpo-focus sa pagkakaiba eh. Magpo-focus ako sa what we do the same, no? We both conduct national surveys. We all exercise, we all utilize random sampling. We all utilize a scientific and rigorous methodology that's open to the public. Nakikita niyo naman po sa sinasubmit ko sa inyo, kayo na lang po magsabi, na nakasulat naman doon pati yung aming weights, pati yung aming it's also accessible to the media. Binibigyan namin kopya ho, may technical details. Yung binibigyan ko sa inyo press release kasi maikli lang, pwede ko ipasa sa Viber, but it's available for anyone to look at. So yun ang pagkakaiba namin sa iba at siguro pagkakapareho namin doon sa mga established. Doon sa pagkakaiba sa results, hindi nga ganun kalaki yung pagkakaiba. Meron lang mga nakitang trend, yung gusto makakita ng trend, no? So I think yung most famous, sige bigyan natin ng linaw, no? Yung most famous was bumaba ng konti si VP Sara nung last quarter. Pero tatandaan natin, siya pa rin ang pinaka-trusted and best performing government leader during that time. So yun nga lang na ang laki ng binaba niya from the fourth quarter of last year. Now, ano ba yung mga rason noon? Siyempre, nagsisimula na yung first quarter, yung away, bangayan nila, no? Yung slow, hindi naman slow, but yung eventual breakup ng unity, naka-apekto sa kanya po yun, no? Normally kasi ang vice president, hindi naman masyado na-apektohan yan eh. Okay? But etong survey na lalabas namin this week, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy yung pagbaba niya.
yun ang isang nakikitang malaking differences namin sa iba, no? Now, anong mga pangunahing reason ba? Iba-iba ho yung survey namin yung spots kung saan kami nagtatanong. Iba rin yung period po. Iba ho talaga yung survey namin sa kanila. Dahil sa mga katotohanan na yun, no? We have different survey periods, different spots, and that probably accounts for the differences. But when you look at the broad trends, tingnan mo yung aming senatorial survey at siguro senatorial survey ng mga kilala na survey firms, halos yung top 12 niyan, halos, no, hindi naman kompleto, halos pareho yan. Magtaka na tayo kung parehong-pareho yan, no? Baka nag-uusap na kami. Alam mo 'yon, pero ang punto doon, may mga syempre in all the scientific engagements, may mga differences, no? But the differences are rather slight, then very, very significant. So pagdating doon sa senatorial survey namin, pag tingnan mo yung top 5, halos ganun pa rin eh. Yun rin yung mga pangalan eh. Iba-iba lang ang rank. So, pero hindi naman ang tanong diyan, hindi naman unanimity, pero may solidarity kami sa paggamit ng siyensya at taguyod, no, ng rigorous scientific methods at saka practices. So yun ho, at serbisyo publiko namin to, we give it also to the public. Yung model ho ng business model namin, parehong-pareho eh. Non-profit po kami. Wala ho kami mga stockholders ng mga malalaking korporasyon. At nabubuhay ho kami sa subscription din. Gaya rin ho ng mga kilalang kanyag. At yun, laki-laki, facts first. Wala magtanong ng sensitive din kasi nagsimula na si Senator sa sensitive question. No? Sige, natin, papasok na election season, miski matagal pa yung kampanya. Pero October na yung filing ng COC. How do you assure the public na kaiba kayo doon sa ibang mga fly-by-night survey firms na hindi kayo magagamit ng mga politiko? For instance, pwedeng lapitan kayo. Oy, Prof. Ranjit, sama mo ako sa survey. Medyo manipulate natin ng konti. Huwag naman sobrang taas. Pero medyo mukha namang tumataas ako. Yung ganun, how do you shield yourselves from these things? Yeah, it's often suggested to us. Hindi naman kami bago dito. Pero ang lakas ng Okta dun sa really yung accuracy ng kanyang surveys. Let me give you an example. Kaya lang naman kami naging kilala is really dun sa amin trabaho sa COVID, no? And how our projections were really very useful to those who were doing planning and programming during that period. And it was really because we stuck to the science of it. We stuck to the integrity of the process, the science. We upheld the science. And that, in a sense, is good for us kasi we continue to be relevant dahil dyan eh. Look at the last election. Naglabas kami ng survey in April 2022. Ang lumalabas sa amin survey, nandiyan na, again, yun accessible naman siya. Hindi kayo kailangan makinig sa akin o sa amin. Tingnan niyo lang ho yung aming track record po. And doon makakasiguro yung publiko na tuloy-tuloy pa rin ho ang paggawa ng mga scientific surveys at itataguyod namin yung siyensya na to. And maganda ba ito para sa akin? Maganda po para sa amin ito kasi public service po namin. We find rhyme and reason to doing it. And again, it's really shielding us from all these negative interventions, attempts at trying to manipulate. So again, paano ba natin malalaman yan? Tingnan ho natin yung resulta pag eleksyon. Tingnan natin yung last naming performance. We said that the president, although everybody knew months before the president would win, 58.1. Ano yung lumabas sa actual? 58.7. Pagdating ho sa listahan ng senador, 100%. Hindi ho kami nagkamali. Siguro ang maliit na yung pagkukulang ay hindi namin na-predict na mag-number 1 si Robin Padilla. Pero hindi ho ko nagkamali at all. You can validate this. In fact, one TV channel just made a report on how accurate our surveys were. And we're just a first timer in this industry. 100% until candidate 15. So, doon mo makita na, doon mo mag-gauge yung track record.
nitong ng survey company. Anong katotohanan, ano yung projection nila? And mahirap bang gawain to? Mahirap po. At marami bang temptation? Naku, napakarami ho. Napakarami ho naglumalapit at pero masisira ka kasi. Masisira ka. So the thing is and we also Nako, nawala si Prof. Ranjit. Naghang. Ano, Senator? May tanong ka pa, Senator? Okay na ako. Okay na. Oo. Nawala si Prof. Ranjit, no? Okay. Teka lang. May papasabugin sana kaming impormasyon eh. May natutunan ako eh. May napag-alaman ako shortly before this interview. Teka lang nawala si Prof. Ranjit. No? Ako na magsabi. Ikaw na. Ikaw naman yung host eh. Saka ikaw Hindi, pero baka may tanong pa kayo, babalik siya. Ikaw yung pinaka-credible dito eh. Sirang-sira na nga yung credibility ko rito eh. Kahit grudgingly. No? Kahit grudgingly. No? Alam mo ba, Senator? Napag-alaman ko lang. Alam mo ba? Sinama pala ang inyong pangalan sa survey ng Okta recently. No joke. Talagang may mga kaaway ako na gusto talaga ako sirain. True. Winebe po na isang survey laban sa aking katauhan. Na hindi na nga ganun kataas eh. Teka lang pero seryoso, sinabi sa akin ni Prof. Ranjit bago tayo umere. Sabi niya, sinama namin May nagsama yata, pero nakakaalam yata ng data si Guido David. Pwede ba hindi sa senatorial survey ako isama? Pwede ba sa presidential? Gusto ko lang makita, no? Gusto ko lang makita yung aking chances. Ba't ka natawa? Be careful what do. Hindi ako natawa para sa inyo. Natawa ako para kay speaker Natawa ako para kay speaker. Paano kung isinama yung pangalan niya tapos mas mataas kayo sa kanya? Mas delikado. Doon ako kinakabahan, doon ako natawa. Tingnan ko lang kung yung 0.6 ay mag-reflect din sa presidential survey. Dahil kung mag-reflect, lamang na ako ng 0.1. Ito, puntahan na natin kasi napag-usapan na natin yung data with Prof. Ranjit. No? Ito na, we're free to speculate or make educated guesses. No? Ang gusto ko munang tanongin, kasi consistent naman kayo sa pag-discuss nung breakup ng Uniteam. Kahit may ilang mga analyst na sabi nyo, hanggang sa uli, dinideny na nag-break up na. Ang tanong ko rito, does it suggest na the Marcoses are winning the battle of narratives against the Dutertes dito sa breakup ng Uniteam? Pwedeng indicative yan. Kaya nga tinatanong ko kanina kay Prof. Ranjit, dahil nagpapakita sila ng trend na yung ibang survey firms ay hindi pa nagpapakita. No? Kaya sabi naman niya ay pwedeng yung trend ay gawa ng mga naghahanap ng trend. No? So, yun naman ang sagot niya. Hindi necessarily sila. Pero kung ikukumpara mo yung kanilang mga survey since last year, parang may ganung klaseng indication na may trend. No? Ngayon, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng scientific basis for a trend. Kaya kasi ginamit kong term ay indication, indicative siya. No? At going into the midterms, mahalaga yan eh. Because the midterms may parang pre-campaign for 2028. Di ba? Yun yung build up. Halimbawa, kung Senator, sorry. Bago natin ituloy ito, magbabay muna tayo formally kay Prof. Ranjit. Bumalik siya, no? Magbabay lang tayo formally, ha? Okay. Prof. Ranjit, mukhang nawalan ka ng internet. Sorry. Nagkaroon ng technical, nagka-outage dito sa UP. So, maganda lang kami. So, nawala ako bigla. Magpapaalam lang kami sa inyo formally and maraming salamat doon Yes. Tsaka binanggit ko na yung data na binabanggit nyo, no? Kasama si Senator Llamas doon sa inyong recent survey, no? Yeah. We'll give it to Sec Llamas, no? Kasi sinama siya ni Professor David doon sa listahan pala and hindi pa namin nabibigay yung summary noon. Ang ibig lang sabihin, napaka-popular na ni Sec Llamas. Last point lang before I leave, no? And I apologize to everyone, nagkaroon ng outage lang. Etong bago naming probe, it's also consistent yung amin, it can be compared with all the other probes we're doing here in Okta. Na ang goal lang naman namin, pakita sa ating mga kababayan anong mga pananaw nila on issues
in the next few days, lalabas namin yung data namin on trust and approval. Lalabas na namin data natin on hunger and self-rated poverty na tumaas all around the country. Similar also to the trends being observed by other established survey companies. So to finally answer Sec Ronald's question, maraming similarities rather than differences. And makakasigurado ang ating publiko na Okta will continue to be independent, non-partisan, and professional when it does its surveys, and always in the service of our country po. So marami po salamat. I hope na useful itong probe na to. And Sec Ronald, maganda yung suggestions mo. We should add more probes to look at why, why are people perceiving our politics this way. One thing's for sure, Christian, we want to thank you. And malaking bagay ho yung voter education talaga. Tama ka, yung arguments mo in the other episodes. Kailangan talaga matindi ho ang voter education natin dito. And yun nga, ang positive siguro sa probe na to, maraming independence, marami pang gusto ng pagbabago, maraming open to a new movement, a new person. And maybe that's hope for us, Christian and Ronald, na yung bagong politika may espasyo pa, yung opposition may espasyo pa, at marami pang panahon para makumbinse itong mga na-independents to move along the path of good politics, righteous politics po. Thank you po for inviting me and for sharing our data po. Maraming salamat. Salamat, Prof. Pero pakisabi kay Prof. David, hindi ko siya pinapasalamatan. Thank you. Okay. Salamat, Prof. Ranjit, no? Ayan, hindi ako may pakana niyan, kasama kayo sa survey. Ibig sabihin, yung 0.6 movement na ating inilunsad ay talagang gumugulong. Nagkakaroon ng it's catching fire, no? Congratulations, Hindi ko sigurado, huwag ka maghugas kagad ng kamay dahil may naamoy akong QAnon conspiracy, no? Ako ba yan? Hindi ako sangkot yan. Mukha lang. Wala akong katibayan, wala akong scientific basis, pero meron akong hula. Oo. Pero maganda yung punto nyo kanina, Senator, no? Yung dapat pagdikit-dikitin lahat ng mga surveys na yan to better understand kung bakit ito yung iniisip ng mga tao. Although sabi ni Prof. Ranjit, they will consider that in subsequent surveys. Pero I think magastos yan, di ba? Pag talagang dinitalye mo. Especially pag tinatanong mo na why, no? Pero dapat nga masagot siya, no? Yes and no, dahil same survey naman yan Ibig sabihin na yung face-to-face, dadagdagan mo lang yung tanong. Di ba? Kaya yes, madadagdagan yung gastos, pero baka hindi naman ganun ka-fundamentally different yung gastos. Hindi, parang ganito example. Ronald Llamas, sinama kayo rin sa senatorial preferences, di ba? Ito, seryoso to. Kunwari, gusto kong magpatanong ng additional, no? Bakit mo iboboto si Ronald Llamas o bakit hindi mo siya iboboto? Di ba kada additional question, rider yun, di ba? May cost yun Naniningil ka dun sa kumontrata sa'yo. Pero ikaw, motopropyo, on your own, pwede mong gawin yon na hindi naman ganun kalaki yung dagdag. Kung sila yung gagawa. Dahil sabi naman nila, non-profit sila. Diba? Sige. Convinced ka ba, Senator, dito sa survey na to? Political preference of adult Filipinos? Well, maganda nga. Kaya nga sabi ko, for me, medyo kulang, ay hihintayin ko yung ganung klaseng sinasabi nila na mga data. At saka possibly yung sinasabi nilang study sa confluence as well as divergence nitong kanilang iba't ibang mga surveys, no? Dahil from my vantage point, may nakikita akong ilang mga contradictions na baka sinasagot ng additional data o baka hindi. No? Example ng contradiction. Isa ko kasi nakita rito yung sabi nila, I support the Marcos administration. I support the Dutertes and their political alliance. Ako medyo particular ako sa crafty ng question Diba pwede namang sinusuportahan mo pa rin as you rightly pointed out earlier. Pero hindi mo nararamdaman, for instance, yung benepisyong sa tingin mo dapat nakukuha mo from the government. Diba? Pwedeng ganun Yeah. Halimbawa, yung mga established na mga, sabi nga ni Prof. Ranjit, yung mga established survey firms, at least yung mga dati nilang nilalabas na survey, mahaba. Mga 200, 300 pages, no? Kaya pwede mong i-deconstruct yung pinag-uusapan natin ngayon based dun sa ganong klaseng napakaraming data na lalabas yung mga contradictions, lalabas yung mga convergence, na inaamin naman nila hindi naman perfect yung kanilang methodology at dahil hindi perfect yung methodology, hindi rin perfect yung results, no?
Kaya yun, doon ako interesado, yung mga additional data na pinag-uusapan natin kanina. Dahil yung ibang mga survey firms, nilalabas yun eh. Kung maalala mo, halimbawa, yung Lilo Group, yung Pulse Asia, yung SWS, ang haba ng kanilang yung kanilang mga survey dahil may mga ganun tanong na relevant hindi lamang dun sa mga conclusions na pwede namin gamitin, kung hindi yung mga strategies na pwedeng gamitin. Ito, puntahan natin. No? Of course, we presume na accurate itong given the margin of error. Maganda nga rito yung detalye na I neither support the Marcos Jr. administration, the Dutertes, nor the opposition. 31%, ang laki, no? Yung binabanggit nyo kanina. Pag idedagdag natin yung mga undecided, yung mga nonchalant, 42%. Plus 5, 47. That's Is that kalahati. Ang laki nun, di ba? Ano ba siya? Pwede ba siyang tratuhin na an opportunity, a window of opportunity for those who would like to present themselves as clear alternatives sa Marcos Duterte election narrative? Definitely, Christian. Pero gusto ko rin makita, dun sa 31%, ano yung soft, ano yung hard? Dun sa 16% na mga ano yung soft at saka hard? Dahil yung sinasabi natin na almost 50%, pwede pa yung madagdagan eh. Batay dun sa data na ano ba talaga yung solidly Marcos? Ano yung solidly Duterte? At ano yung hindi ganun kasolid? Para sa mga nag-i-strategize ay magagamit yan. Lalo na kung involved ka sa isang political battle. No? Yun yung yung kahit anong mangyari, hindi ka bibitaw dun sa preference. Yes, yun, yes. So hindi ka na magfo-focus sa mga yon. No? Magfo-focus ka doon sa mga soft. Yung mga hard, di mo na makukuha yan eh. Yan yung mga magpapakamatay para sa facts first. No? Pero merong bahagi niyan na okay lang. No? Okay lang, okay sa amin yung host, no? Pero, kaso may ganito may ganyan. So, ganun ang hinahanap natin dun sa mga surveys na ganyan. Oo. Ano to? Panahon ng pagbawi ito, no? Halimbawa, na yung host, Halimbawa, sa book sale, naku, nandun na naman. Papakita ko sa iyo yung mga pictures, no? Mga pamilya, no? Nandun ako sa IKEA, isang pamilya. No, sabi niya, pakisabi kay Christian, lagi namin siyang pinapanood, no? At idol namin siya, no? Kahapon mas marami sa book sale sa Trinoma. Ang dami mga lumapit, no? Hindi ako yung binabanggit yung host. Yung host ng binabanggit. In fairness, no? Parang hindi ganun yung dating, Parang ako dagdag lang, no? Yung paminsan-minsan napapanood, pero ang sinasabi nila ay halos araw-araw ka nilang pinapanood. Yun yung hard. Yan yung mga hard, yung lumalapit. Yung iba kasi tumitingin lang, umingiti. Yun yung mga soft. No? Yung so makikita mo na batay dun sa mga lumalapit. Ano yung hard tsaka mga soft? Ang tawag sa ginagawa sa akin ni Senator Llamas, patronizing. Pulling my leg. Akala ko masahe. Yan ang tawag dyan. Yung problema rito, minamasahe mo na. Minamasahe ako pagkatapos akong pagbabarilin, pagsasaksakin. Siyempre para hindi naman mag-hemorrhage, no? Medyo takpan mo yung mga dugo, yung mga tama. Pero nga, useful to sa sa strategizing no? Tama ba? Yes. Para sa mga tipo nila Alan Herman, magagamit nila yan. Diba? Pero ang isa ko nga rito, interested din ako na malaman yung sa nagsabi na I support the opposition. Pero sa tingin nyo ba sa ngayon, malinaw ba sa mga tao kung ano yung opposition? Given na wala... go ahead, sige. Tingin ko yun yung weakness ng 4 to 5% na I support the opposition. Dahil medyo hindi ganun kalinaw sino yung tao. Halimbawa, pag sinabi mo I support the Duterte, meron kang dalawang taong naiisip. No? Si Digong at saka si Sara. Pag iniisip mo yung Marcos, nakafocus kay BBM, no? Hindi ganoon kalinaw kung sino alternative pa niya. Pero sa opposition ay walang tao na ma-identify ng mga labas diyan sa 4 at saka 5%. Kaya siguro maliit. Mahalaga kasi sa atin yung tao na kumakatawan dito sa mga issues na ito. Hindi naman mahalaga sa botante yung substance pa. Sana katulad sa Europa or sa North America ay mahalaga yung substance. Sa atin medyo personality na hindi naman bago, no? Kaya mahalaga na
magkaroon ng personality yung opposition. No? Lalo na for the past 2 years, medyo tumahimik sila. Ito pa, parang guide din sa mga voters natin. No? Kasi nga, pag malapit lalo mag-eleksyon, nagsusulputan yung mga survey firms. Parang may nais kayo pahiwatig. No? Hindi nga ako nagpapahiwatig eh. Dinediretso ko. Oo. Ako kasi kanina pahiwatig lang eh. Hindi, diretsuhin na natin. Kasi nga, ano rin to, no? Public service din sa mga tao. Kasi may mga legit na survey firms, no? Pulse siya, SWS. Pwede, may mababanggit pa akong iba. Pero yung iba parang kaduda-duda, di ba? Pwede nakadikit din yung sinasabi nyo kayo naghahanap buhay, di ba? Bilang isang political manghula, strategist, ano ba yung pwedeng gabay nyo doon sa mga botante on how to more critically look at these survey firms para kahit paano, ano ba yung mga red flags or indicators na, teka mukhang hindi credible to, teka mukhang naghahanap buhay to, teka baka naman suportado ng isang kandidato o tumatanggap ng pera para ma-manipulate yung kanilang data. Una, hindi ganun kadali yan, no? Dahil babalikan mo yung kanilang track record. No? May consistency ba sila dun sa kanilang integrity as a survey firm, no? Ano ba yung kanilang mga strengths at saka weaknesses? Ako babalikan ko yun as a term of reference, no? Pag tinignan ko yung present ng mga surveys nila. Ikalawa, yung pinag-uusapan natin ngayon, no? Na itong mga surveys ba nito ay hindi nagko-contradict yung kanilang sariling mga data, yung kanilang bang data ay hindi ba nagko-contradict dun sa ating nararamdaman, yung ating sariling mga perspective, dahil pwede kasing i-weaponize yung mga surveys. No, i-weaponize yan against particular candidates to show a trend, halimbawa. Or pwede rin yung gawing bahagi ng kanilang campaign machinery. Hindi ako magugulat dahil may mga fly-by-night nga ng mga survey firms. Ako, meron akong direct knowledge dyan sa mga fly-by-night na yan na sumasama mismo sa isang makinarya. Pero hindi ko nababanggitin dito dahil hindi naman ako yung makakasuhan yung host ng ano. Hindi naman wala man tayong binabanggit na pangalan no. Hindi, para lang useful guide din yan sa mga tao, no. Hindi lahat ng mga survey firms ay credible. Hindi lahat ng survey firm na nagsasabi credible sila. So kailangan tingnan din yung track record talaga, no. Well, tsaka para sa mga katulad natin, sa dulo ay yung mga data na yan are data. Minsan, mag-rely tayo dun sa ating senses. Yung ating nakikita, naririnig, yung ating nalalasahan doon sa mga political winds na nakikita natin. So, sa dulo, ay ikaw rin yung magpapasya. No? Based sa iyong karanasan, based sa iyong pananaw, ay ito ba ay tama o hindi? So, may ganong elemento rin. Kahit ikaw ay manghuhula, minsan ay chumachamba ka rin, no? Beyond the surveys. Beyond the science. No? Dahil ang politika kasi ay hindi exact science katulad ng mathematics. No? Oo. Sino ba who would have predicted na number 1 si Robin Padilla? Ang alam ko lang, merong umaway sa akin na isang political analyst nung kampanya. Talaga? Kasi nasa ako nun nasa DZMM program. Nahiritan ko yata si Robin Padilla. Hindi yata nagustuhan ng political analyst. May message ako. Na-lecturean ako ng konti ikaw naman ay subdued habang ikaw ay nile-lecturean. No? Hindi ko sinagot. Deadma lang. Tama naman yung sinabi ko Dapat yata sinabi ko super talino tsaka super So hindi mo kinakailangan paliwanag sa pulis? Hindi. Ba't ako magpapaliwanag sa pulis? So sa dulo, ay alam naman natin na hindi sapat yung mga survey. So you make your own judgment. And yung mga tao ay i-judge ka kung ikaw ay credible o hindi. Oo. Teka nga pala, maiba tayo ng konti, no? Isa sa mga issues na paborito yung tutukan, yung kay Mayor Baste Duterte, no? Ano bang basa niyo diyan? Challenge siya nung regional director ng PNP, di ba? Sabi, kung nagsinungaling ako, kasuhan mo ko. Di ba malinaw naman yung statement na pinag-usapan natin yung nakaraan ko rito na episode na nilugar siya nung police director.
no? Sinabihan siya in so many words, no? Bata, wag ka na manakot, gawin mo na lang. Yun yung no? Bata, medyo marami ka pang kakainin bigas, no? Pero ako marami na, no? Nakailang ikot na ako sa plaza. Wag mo na ako takutin, no? Wag mo na ako takutin. Gawin mo na lang, no? Yun yung sinasabi niya. Kaya yan ay just continuation ng episode na yan. Siguro medyo nasaktan yung nasaktan si Baste, tuloy-tuloy yung kanyang pagmumura, no? Sabi nung regional director, kasuhan mo na lang. Kung hindi mo ako kayang sampalin, no? Kahit sinabi mong sasampalin mo ko, di kasuhan mo ko, no? Ganun na lang, nilugar lang siya. No? Nilugar lang. Parang tayo, nilulugar natin yung ibang mga manghuhula, no? No, ito ay naghahanap buhay, no? Ito ay nag-a-apply. Sobrang bilib sa sarili. Ito nag-a-apply. Lalo na kung natanggal ka na sa posisyon, gusto mong bumalik, nag-a-apply ka, no? So lahat ng analysis mo ay papunta ron, no? Ito curious ako hindi pa ba kayo ini-invite to join the administration? Kasi may mga punto kayo na napapansin ko sinusunod ng administrasyon Well, marami naman tayong unsolicited advice. Pero wala naman nagpapadala sa atin ng GCash, no? At saka wala namang puro t-shirt lang tsaka mug, no? Kaya hanggang ngayon wala pa rin siyang 'di ba, political advisor si President Marcos. Wala, kinausap ko nga yung isa na, "Hoy, doon ka na lang mag-apply, bakante pa." At ginagawa mo naman ay related dun sa posisyon, special concerns. Pag sinabi kasi operator yun pag sinabi kasi special concerns, kung anong gusto ipagawa sa iyo ng presidente. Troubleshooter. Dahil yung political affairs, 80% nun special concerns. Yung 20% pinaghahati-hatian yan sa political intelligence, pinaghahatian yan sa legislative liaison, pinaghahatian yan sa sectoral concerns. Pero ang pinakamalaki dyan, yung special concerns. Yung special concerns ba parang yan? Pwedeng tawagin na special ops? Bahagi yun. No? Bahagi yun. Pero hindi ko na babanggitin yung specific dahil sabi nga ni Mocha Uson, I invoke my right to self-discrimination. No? Discrimination. Baka ma-discriminate na, no? Okay yung okay yung episode mo na isang araw. Ano yun? Yung tiga Bulacan na dating bukal na may in-invite ako to join that interview pero hindi ako sinipot. Dahil nagkamali akala yung usual na gabi kaya hindi naman niya totally kasalanan, no? Hindi kasalanan yan, linaw Pero siya hindi nakita doon sa text na yung oras. No? Mali yung assumption niya. Pero habang ongoing yung interview na yun, message ko yung isang guest doon. Sabi ko, boss, pwede nang pumasok. Pasok na. Dead ma. Tanggap naman yung pagkakamali. Dahil yung isang bisita na yun ay insomniac. So, yung gising nun ay medyo tanghali na. Unless nasabihan siya at nag-alarm siya. No? Ipapakilala sana kita kay Atty. Buko. Gusto ko sana bumawi dahil nung huli, napikon yung Senator Llamas Nagalit no? Pikon na pikon. Hindi naman malinaw lang na sinasabotahe yung train of thought. No? Yun lang naman na naramdaman mo na sinasabotahe ka. No? Hindi. Pero maganda yan. Maganda yung mga punto niya. No? Yung may lusot ba rito si Harry Roque? Na by the way, no, si Harry Roque ay kasama na sa Immigration Lookout Bulletin. Kagabi, Di na siya lookout lang. Dahil today, magpa-file sila ng kwan talaga. Yung whole departure. No? Kaya makikita mo, yung sinampa na yan ay build up lang. Dahil sabi magkakaso raw sabi nga ng PAOK ay pwede siyang kasuhan. No? Dahil sa sarili niyang salita na sobrang dami, ay medyo lumulubog siya sa kumunoy. No? May mga admission siya May mga admission siya na pwedeng gamitin. Yung ilang abogado nga na nakausap ko, sabi nila, no, mahaba pa kasi yan yung kasuhan. Pero yung disbarment, pwedeng gawin parallel dyan. Dahil may code of conduct kami mga abogado kahit marami hindi sumusunod, pero pag in-incriminate mo yung sarili mo, ay pwedeng gamitin laban sa iyo para sa disbarment. No? At saka meron kaming mga rules, halimbawa sa falsehood, halimbawa sa immorality, etc., na pwedeng gamitin sa disbarment mo na anong tawag doon? Turpitude.
no? Turpitude ba yung tawag doon? Moral turpitude. Moral turpitude. So, yon, magagamit laban sa iyo. No? Tinanong kaya kay Attorney Buko kasi 'di ba isa rin sa mga nagpapakalat ng pulveron video na peke, si Harry Roque. Yes. Tingnan niyo yung kanyang social media accounts. Yes. Siya nagkakalat din nun eh. Yes, no? At sa interview nga niya ng isang araw dun sa The Big Story, no, ay yun yung sinasabi niya. This is political harassment dahil sinuportahan ko dahil bilanggit ko yung pulveron video. Pero medyo binabackpedal niya ng kaunti. Na ako naman ay hindi ko naman sinabi na ako naglabas noon. Wala namang prueba na ako naglabas noon, no? At nakita ko siya at nagbigay ako ng opinion. Talagang abogadong-abogado no? Dun sa parang yung kanyang bahay na hindi siya may-ari, pero ang may-ari yung korporasyon na bahagi siya at gusto niyang bilhin. No, yung mga ganun ba na pwede mong gamitin yan dahil yung mga abogado katulad ng pagharap niya sa Kongreso, may abogado ron na kongresista, inilugar siya. Kaya rin pala mag-invoke ng mga precedent cases, no, na hindi natin kayang gawin, no, dahil hindi tayo learned. May isang abogado ron na kongresista sa Batangas. Dilugar Congress Luis Tro, no? Dilugar siya. No? Yung pagsundot sa kanya, parang Shelo Magno, yung nakangiti. Pero tinatastas ka. Cool na cool no? Cool na cool. Naramdaman ko yung kay Shelo no? Yung kanyang palaksak, naramdaman ko. Yung nakangiti pero hinihiwa ka. Oo, 'di ba? At ang sagot lang ni Harry ay lawyers are entitled to their opinions, no? Parang gano'n, isang lame na sagot, no? Na hindi usually ginagawa niya. No? Kaya nagulat din ako, no? Kasi doon siya nasukol sa House hearing. Kasi sa Senado parang medyo mabait eh. Feeling ko hindi ganun ka-prepared yung mga senador to ask those questions eh. Saka hindi sila mga abogado, hindi sila sanay sa mga squid tactics ng mga abogado. Napangunahan ng no? Oo, yung mga layering. Kumaga, siya yung nag-offensive eh. Oh, style bulok yun eh. Ikaw muna mag-offensive para ma-off balance yung mga kaharap mo. No? Diba? Yun yung ginawa niya. Dito sa Kongreso, siya yung na-off balance eh. Miski yung diba? Pinanood ko yun eh. Miski yung mga tanong ni Johnny Pimentel. Oo. Pointed eh. No? Yeah. Kaya, in spite of himself. No? And I was thinking kasi dating dating congressman yan si Harry Roque. Baka meron siyang kahit papano ay merong pagtingin sa kanya yung mga dati niyang kasama, no. Pero ano ba yan? Is that indicative of the clear shift in political winds? Yes, dahil halimbawa kung ma-disbar siya, paano niya i-defend yung kanyang principal sa ICC? Ano sabi niya? Siya lang ang kayang mag-defend. Siya lang ang merong resibo para i-represent si Digong sa ICC. Kung ma-disbar siya, ano na yung kanyang i-represent? Yung baka yung sarili nga niya, hindi niya ma-represent eh. No? May magka-file ba talaga ng disbarment? Tingin ko that is a distinct possibility, no, na may magpa-file. Dahil sobrang dami ng sinabi niya na pwedeng pumulot doon ng ikakaso sa kanya. Yan yung problema sa sobrang bilib sa sarili. Yan yung problema sa impunity na akala mo ay nasa kapangyarihan ka pa rin. Na kaya mong i-twist itong mga, pwede mong i-cut yung corners. Ngayon, nahihirapan siya. At wala namang basihan yung conspiracy niya. Dahil conspiracy ba yung nakuha yung kanyang mga dollar bank accounts, no? Na kinakasuhan niya na wag i-reveal. Wag ikalat daw. Wag ikalat. Conspiracy ba na nahanap yon dun sa kwarto ni Mr. Supranational na tumitira ng libre dun sa Pogo Hub na mukhang may kinalaman siya para maging libre yung paninirahan doon, no? Kaya yun, yung conspiracy ba yun? Conspiracy ba na may nakuha sila na organizational chart na nakalagay siya as retainer? Alam mo, baka mas mabuti pa, inamin na niya from the start na siya ay retainer eh. Dahil as retainer, no, ay merong mga possibilities at saka limits na hindi ka pwedeng kasuhan. Dahil retainer ka nga eh. Diba? Paikot-ikot pa yung kanyang sinabi. Na, hindi, ganito ko, nire-represent ko, legal na Pogo Hub. Yung whirlwind. Yung isang illegal, pero yung illegal na yan, dinepensahan pa niya ng isang gabi. Wala namang katibayan na yan ay illegal eh. Wala namang katibayan na yan ay mga may kasalanan. No? Yung yung Lucky South? Di ba na-raid na nga noong 2021? Kanya nga, sabi niya ay hindi pa yan final. So, defender siya. Habang dinay niya na siya ay abogado noon na nagli-list
doon sa isang legal daw na sabi naman ng PAOK ay may interlocking directorates at interlocking mga beneficial owners, ganun yung sinasabi niya, habang dinedepensahan pa niya. Nagulat ako ng isang gabi, dinedepensahan pa niya. Parang dinedepensahan niya yung fugitive na nahuli sa bahay niya. Nasabi niya, ay, mahilig lang mag-golf yan, turista lang yan. No? May katibayan na siya ay nasa red notice. Akala ko ba hindi niya alam kung bakit nandun? Bakit kilala niya? Oo nga. Di ba hindi niya kilala? Hindi niya kilala. No? At hindi niya bahay yun. Kahit yung kanyang asawa ay Vice President ng Homeowners. At naglabas pa siya ng napakaraming picture at saka video ng house blessing. No? Meron pang isa, yung namimitas ng rosas ba yun doon sa bahay? Oo. Kaya, di ba? Tapos kaya hindi ako nagpo-post sa Facebook ng mga ganyan Ingat ka. Baka may bahay ka na senator, baka namimitas-mitas ka diyan. Baka magamit mo 'yan, baka magamit ng mga kalaban mo Actually, wala naman sila magagamit maliban sa DVD tsaka AK, no? Na lumang mga issue na, no? So, tsaka hindi na uso Hindi na uso kaya. Wala na na-face out na yung DVD nagwe-weaponize na lang talaga yung host, pati ba Manzanas weaponized. Hindi ko na binabanggit yung Manzanas, Pero congratulations, talagang bilib na bilib ako. Sipin mo, no? Na sinasama na kayo sa mga survey. Grabe. Inihintay ko masama kayo rin sa survey ng mga fly-by-night. Kasi pag nasama kayo doon, alarm bell sa akin yun. Mukhang nagbabayad na tong si Senator. Para masama yung pangalan. Kinabahan nga ako nung yung isang fly-by-night, pinupuri na ako. Ginagamit na yung mga sinasabi ko sa Fox First. Ganoon. Delikado. Nagkakakuan ako nagkaroon ako ng rare moment of circumspection. Meron ba ako sinasabi? Pero sa akin kasi bilang isang periodista, dati pa, dalawa lang talaga yung with no apologies to others, no? Dalawa lang talaga yung pinaka sa akin, yung establish yung credibility, no? Yung iba, siguro, going there, sa akin, dalawa lang Pulse tsaka SWS. Yung iba, syempre, going there. Parang yan, di ba? Bata-bata. Hintayin mo munang you build your credibility over time. Tama. Sabi nga, marami pang kakainin, no? Na bigas at kailangang isaing. Tsaka yung dalawang survey firms na yan, napakaraming batikos na yung tinanggap niyan from all sides. Diba? From all sides. Kaya medyo na hubog na rin sila ng kanilang mga karanasan. No? Hindi lang siya simpleng science. Diba? Tama yan. Bilang panghuli, are you now more convinced that you're going to run or not? I'm more convinced na yung mga yan ay ginagawa ng aking mga kalaban na nagpapanggap na aking mga kaibigan. Sorry na lang Tinutulak talaga ron sa bangin, no? Yan. Sa bangin at saka sa Kumunoy, di ba? Tumakbo ka, kayang-kaya mo yan. Suportado ka namin. Ganon, no? Yung 0.6 mo, pwede maging 0.8. No? Grabe yan. Nga pala, kumusta si Paeng David? Hindi ba napagalitan ng akbayan dun sa huli nating episode? Medyo. Pero sanay naman kami sa napapagalitan. Napagalitan ba? Lalo na yung sinasabi kong mga artifacts na pinapahiran pag may mga bisita. Yun, madalas mapagalitan yun. Anong tawag niyo pa yung rogue element? Rogue elements. So, ang ginamit kong term, recalcitrant pero mas bagay pala yung rogue elements, no? Talagang diniretso na, no? Hindi man lang pumitada, no? Na konti, di ba? Diniretso na. May deniability yung mga prinsasa. Diba? Walang deference, no? Wala. Wala man lang hesitation, di ba? Pangkagad, Dinisabaw yung Ronald Llamas. Di ba dati kayo presidente ng akbayan? Tama ba? Yan yung mga may integrity. Dati nga ako presidente, sobrang tagal. Muntik na akong maging dictator. Talaga? 15 years yata akong presidente. Wow, grabe. Kapit ko sa posisyon. Grabe. Mahalaga yan. Ayaw bumitaw, no? Huwag kang bibitaw. Curious ako. Ito. Kita natin ngayon. Hindi sila bibitaw. Curious ako. Bakit sa tinagal-tagal nyo sa akbayan, you never became a nominee ng akbayan bilang party list? Well, almost every party congress ay sinasuggest yan. Pero kung makikita mo naman yung ilang mga kongresista sa
sa ating lower house, ang hirap din kadebate. Baka mapahiya ako. No? Sabi ko nga kay Ronnie Zamora at saka kay Teddy Boy Locsin, sana kung babalik kayo, mas interesting yung mga debate. Pero kung yung mga 2-5 na mga kongresista yung makakaharap ko na mismong basic grammar ay mali, ay dito na lang ako sa facts first. At least dito, ako yung kinokorek. Hindi ako yung nang-kokorek. Dinamin natin dito ako yung kinokorek. No? Ako tahimik lang ako kasi napakataas po ng respeto natin dito kay Senator Ronald Llamas. No? Pinoromote nga natin from secretary na isang appointed position, talagang senador. Eleksyon, no? Kasi hindi mo ako nagkamali. Yung mga tinula ko, nag-shine, di ba? Sila Eta Rosales, di ba? Barry. Si Barry Gutierrez, si Risa Ontiveros, si Walden Bello, etc. Di ba nag-shine sila? Kaya hindi na ako nagkamali doon sa mga sinuggest ko at itinula ko. No? Baka kasi kung ako pa yung baka by this time nakalimutan na ako. Pero never kayo kunwari second or third nominee? Ganon. Never. Talaga? Actually, yung unang Congress, may nag-suggest na dahil party president ako Usually, sa mga ganyang party list, yung party president ang nagiging number 1 nominee. Kailan ba kayo unang tumakbo? 2001? O 98? 98. Yung unang party list election. Dahil kumampanya kami para magkaroon ng party list law. Noong 95. Pero natalo ba kayo noong 98 o nanalo na? Hindi ko maalala. Panalo. Noong 2019 lang kami natalo. Kasi ang alala ko naman, yung height ng Duterte government. Oo. Kasi yung bayan muna naman, una silang nanalo 2001. Yung mga best friends yun, di ba? 2001 sila unang nanalo. Yes. Pero nitong nakaraan, natalo sila. Nagulat ako nitong nakaraang eleksyon. Natalo sila. Anak Pawis. Mas malalakas sa amin yan Yung akbayan ba, babalik sa party list or ano na? Well, tingin ko makakabalik. Dahil technically, panalo naman siya. Dahil may mga na-disqualify for different reasons. At siya yung nandun sa dulo. Pero pending Pending pa, di ba? I'm almost sure makakabalik siya kahit ma-delay yung kanyang proclamation. Dahil alam mo naman yung proclamation is political hihingan ka lang. Proclaim ka namin, pero siguraduhin mo na hindi ka namin kalaban. O hindi ka babanat. Oo, may mga ganung mga political consideration. Yung legal, mas madali. Dahil kung may bakante, dapat diretso kang akyat. Crucial yan para maintindihan ng mga viewers. Yung akbayan kasi nandun kayo sa dulo. Di ba? Yung pinakahuli. Hindi kayo mabot sa cut-off. Pero dahil may na-disqualify, ang contention nyo, kayo dapat yung mag-occupy dun sa slot na yon. Kaso, hindi pa yata tapos yung desisyon, no? Oo. Hindi pa na-proclaim. Pero yung isa dun sa 3 na nakasuhan, na natanggal, ay parang with finality na yung decision Kaya technically ay dapat ka nang umakyat kahit yung mga iba ay hindi pa final yung decision sa Supreme Court. Dahil may isa na no? Dahil may isa na final So, kasi kung ma-declare kayo na nanalo nitong 2022, ibig sabihin hindi kayo natalo ng 2 consecutive elections sa party list, di ba? Exactly. Kasi pag natalo, tama ba? Pag natalo kayo ng 2 consecutive, hindi ka na pwedeng tumakbo sa susunod. Yes. Or sa after nito, takbo ka uli afterwards. No? Pero sa susunod, hindi ka na makakatakbo. No? Parang yung mga senador, may term limit. No? Dito naman, may term limit yung pagkatalo. No? Kung nag-aksaya lang kayo ng panahon, parang gano'n. Huwag nyo kami aksayahin. Pero ano ba, magpapatakbo kayo ng mga senador, di ba? Ang iniisip ko kasi, di ba, ito naman, this is the opinion of a rogue element ng akbayan. This does not in any way bind the party. Ito, public service to sa mga katulad nila Paeng David, no? Pero hindi ba dapat, kaya nyo ba magpatakbo ng homegrown sa 2025? Kaya naman, pero depende yan dun sa leader ng opposition, yung bagong leader. Nag-iisang highest ranking opposition leader, no? Si Senator Risa Ontiveros. Dahil siya yung nagko-convene nung senatorial slate o yung possible senatorial slate. So, depende doon sa processes nun. Na hindi naman ako kasama. At hindi reklamo yun na hindi ka kasama. Dahil, siyempre, yung mga nandun, ang kasama sa proseso, yung mga talagang tatakbo. At the very least, yung 3. Pero kasi mga pangalan na binanggit nila before, yung sina Chel Jokno, Bam, sino pa? Kiko? Yeah. Kiko ba yung isa? Or hindi? Kiko. Yeah. Okay. Hindi naman sila akbayan Kaya nga. Technically, di ba? Ibig sabihin, nagbo-broad coalition lang?
Yes, kaya nga sinasabi ko, kung matutuloy yon, yung big tent na yon kasama tong tatlo, then pwedeng merong madagdag. Pero may madagdag yan. Baka hindi naman ganun kadali na parang yung slate mo ay 3 lang o 2 lang. So kung matutuloy yon, pwede kang magdagdag. Nang alam mo naman ay masikip na larangan at maliit yung chance na mananalo dahil medyo may established na halos sigurado mananalo. Pero ang gusto mo ay magmarka ka. Ma-disrupt mo yung usual process ng election at magmarka ka halimbawa sa debate. Madalas ko madinig sa inyo yan, Senator, yung term na magmarka. Pero does it still hold true given our experience in 2022? Kasi example na lang, nagmarka si Luke Espiritu, 'di ba, sa debate. Si Walden Bello definitely kasi nasa ANC pa ako, grabe yan. Nag-FU yan kay Bongbong Marcos. Nagmarka yun definitely, nag-trend yun. Pero definitely that was not enough to tide him over dun sa kampanya, 'di ba? Yes, ang sabi nga diyan ni kaibigang Ronnie Holmes at saka si kaibigang Alan ay yan yung mga inflection points, no? Hindi sapat ang isang inflection points para ikaw ay manalo. Pero baka sapat ang isa, dalawa para ikaw ay magmarka, no? For lack of a better example, parang si Miriam nung 92. From out of nowhere nagmarka siya, no? Halos wala naman siyang makinarya, walang partido, tas halos nanalo siya. Di ba? Or sabi nga nung iba, siya ang nanalo. Nag-number 2. Sabi niya, dinaya siya. So, sa akin, parang isang halimbawa yan ng isang major inflection point. Not enough to win, pero magmamarka ka. Ang naisip ko kasi, yung pagmamarka na yan, not necessarily for that candidate to win. Siguro, for that candidate to be remembered. Pero number 2, siguro feeling ko mas useful dyan, lalo kung presidential o vice presidential debate, mas may expose yung weaknesses nung, kunwari, leading candidate. Diba? Pwedeng gamitin yan eh. Yes, tama yan. Pwedeng yung role nila ay hindi lang para magmarka. Pwedeng yung role nila ay makadetract doon sa mga kalaban. At possibly makapasok yung isa o dalawa doon sa mga winnable nilang kandidato. So may ganong klaseng tactical element din dyan. Halimbawa, kung si Rafaela David, ang focus ng banat niya ay doon sa mga makapili dahil nagmarka siya sa West Philippine Sea. So gamitin niyang pundasyon yon para banatan yung mga nagpapanggap na mga pro-West Philippine Sea pero for the past 6 years ay pro-China. So pwedeng ganun ang focus niya, no? Para bumaba or posible mawala doon sa Magic 12 yung mga kandidato na yan na ginagamit ngayon yung issue ng West Philippine Sea bagamat sila ay malinaw na mga makapili at traidor. So pwedeng ganun yung role nung ganyang klaseng mga kandidato. No? Magmarka, walang illusion na mananalo, pero makabawas doon sa mga kalaban. Or expose the hypocrisies of certain candidates, no? Yan, parang ginagawa ng Fox First, no? O sige na, mahaba na itong usapan natin. Invite ko kayo ulit, no? Kasi may mga gusto akong pag-usapan eh. Yan nga, isa yan, no? Gawa tayo ng isang standalone episode doon sa mga nagtatalunan from the PDP laban or former administration ship. Yan, tatalunan niya yan, no? Dahil yung one of the few positive elements naman ng Fox First, we call a spade a spade. Diba? Hindi naman tayo pasikot-sikot pa. No? Tumbukin na. Pasikot-sikot pa. Yan. One of the few, hindi ko sinasabing marami. No? Yung one of the few. Okay. Sige. Senator, maraming salamat po. Senator Ronald Llamas. Thank you very much for joining us. Ang sarap ng ring, no? Okay ba, Senator? Pakisabi kay Professor David, kasama na siya sa hit list ko. Linawin lang natin. Sige. Magandang gabi. Thank you very much for joining us dito sa Fox First. Okay. Ayan, si ex-future Senator Ronald Llamas. Nakausap natin. Okay. Eto, bago tayo magtapos, no, meron tayong mga babatiin. Eto, nag-message sa atin si Mark Anthony Sales. Sabi niya, I'm an avid fan and a regular viewer. Sabi niya, ayun, binabati natin yung asawa ni Mark Anthony Sales ng happy birthday ngayong araw na ito, August 7. Okay? Ang pangalan niya ay si Leda Marie Sales. Naku, happy birthday sa'yo, Leda. And greetings din sa inyong mag-asawa, si Mark Anthony Sales at si Miss Leda Marie Sales. Ito rin.
Ito, late ko nabasa kasi itong message ni Ma'am Christy Basilio, kaibigan natin from Toronto, Canada. So, binabati natin ng happy birthday ang kanyang kapatid na si Ma'am Rina Basilio Passion. Nag-birthday po siya kahapon, August 6. Nako, happy birthday po from us here sa Facts First at from your ate, Christy Basilio. Na-meet ko po sila nung nagpunta po tayo dyan sa Toronto. Kailan ba yun? Kalimutan ko na. 2022 yata. 2022 or 2021. Ayan. Tapos, nako, salamat din po kay Mr. Luis Bondok ng United Kingdom. Ayan. Nagpadala siya ng tawag dito, super like ba to, super thanks sa YouTube. Late ko nabasa. Sabi niya, Marcos loyalist ako kahit minsan nasasaktan ako sa banat mo kay PBBM. Pero sang-ayon ako sa mga patas mong pamumuna. Yan, mabuhay ka. Naku, maraming salamat, Mr. Luis Bondok. We appreciate that, no? Tapos nag-message din po sa atin si Miss Bernadette Fisher. Ayan, sabi niya, ayun, hindi ko nababasahin yung buong message, no? Nakakataba po ng puso. Maraming salamat. And hi po dyan sa inyo at sa 10 po ng ating mga kababayan at mga taga-suporta doon po sa Cologne, Germany. Yan, maraming salamat po sa inyo. Okay? So dito po nagtatapos yung ating Facts First episode ngayong gabi. Maraming salamat po. Ako po si Christian Esguerra. Kita-kita po tayo sa susunod na ating na episode po natin. Magandang gabi po.